Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula po sa William and Mary Law School, ang pinakamatandang law school sa buong Amerika, kung saan sinabi nila na ang mga bumibili raw ng XRP ay parang nakakakuha ng bahagi sa kinabukasan ng kita ni Ripple. Oo, tama po ang narinig ninyo. Parang investor ka raw kapag bumili ka ng XRP kahit hindi ka opisyal na stockholder o shareholder. Pero teka lang, may legal na twist po dyan, kaya dapat nating himayin ito ng mabuti. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source ng ating balita ay ang The Crypto Basic. Simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng report mula po sa William and Mary Law School tungkol kay XRP. Ayon po sa isang bagong academic report mula sa William and Mary Law School, ang bawat bumibili raw ng XRP ay parang bumibili rin ng bahagi sa future cash flow o kinabukasang kita ni Ripple. Ang report ay isinulat ni Ginoong James C. Spendler, isang kilalang law professor mula po sa University of Texas. Pero linawin natin, sabi po sa report na ito, kahit hindi ka binibigyan ng XRP ng opisyal or official na karapatan gaya ng dividends or voting rights na kadalasang meron ang mga traditional stockholders, meron pa rin itong resemblance sa pagiging investor. At bakit kamo? Kasi kapag bumili ka ng XRP, parang tumataya ka na magiging successful ang negosyo ni Ripple. Ang halaga raw ni Ripple ay nakadepende kung magiging matagumpay si Ripple sa kanyang blockchain-based transaction system. Ngayon is ano po ang ibig sabihin nito sa legal na aspeto? Dito na po nagiging komplikado ang usapan. Ayon po sa report, kahit na mukhang para kang investor, sa XRP ay hindi nagbibigay ng legal protections gaya ng sa stocks or securities. Wala kang enforcement rights at wala ring obligasyon si Ripple na maglabas ng mga disclosures na required ng SEC. Kumbaga, merong tinatawag na legal gray area. Yan, ekonomiya ang ekonomiya po ang dating mo ay investor, pero legally ay hindi ka ganun sa mata ng batas. Ito ngayon ang nagpapalalim sa usapan dito sa mundo ng crypto. Kasi sa kung totoo nga ganito sa XRP, paano mo siya i-classify? Isang investment ba talaga siya o isang utility token na may gamit sa loob ng system ni Ripple? Ngayon is ang sunod nating katanungan dito ay paano po ipinaglalaban ni Ripple sa XRP bilang utility token lamang. Ayan. Matagal na kasing ipinaglalaban ni Ripple na si XRP ay hindi isang investment contract, kundi isang utility token. Ibig sabihin ay meron siya talagang gamit at hindi lang basta para sa speculation. Gamit si XRP para sa mga cross-border payments. Isa siya sa mga mahalagang bahagi ng ecosystem ng Ripple Payments. Kapag may transaction, kailangan si XRP para ito ay ma-process. At dahil dito ay mas pinapatibay ang argument na hindi siya gaya ng stock or bond. Sa madaling salita ay hindi lang siya binibili para hintayin ang pagtaas ng presyo, kundi ginagamit siya sa mismong serbisyo na binuo ni Ripple. Ngayon is ano po ang posibleng epekto kung gagayahin si Ripple ng ibang kumpanya? Sabi pa ng report, kung magiging successful ang ganitong modelo ni Ripple, baka marami pang kumpanya ang sumunod. Pwede silang gumawa ng sariling token na kumakatawan sa kanilang future cash flow at ibenta ito sa crypto markets. Ang problema, baka magamit ito para iwasan ang regulatory oversight. Ibig sabihin ay baka gamitin ito ng mga kumpanya para hindi na dumaan sa SEC o iba pang mga regulasyon. Pero sa ngayon, sabi po ng report, kakaiba si Ripple dahil isa po siya sa iilang crypto companies na talaga namang may revenue generating business. Ibig sabihin ay kumikita talaga si Ripple, kaya mas may credibility ang modelo nila kumpara sa ibang mga crypto projects na puro hype lamang. Ngayon is ano na ang update sa kaso ni Ripple laban sa SEC?
Ayan, sa gitna po ng lahat ng ito ay meron na ring magandang balita. Si Ripple at ang SEC ay pareho nang nagkasundo na tapusin ang matagal nilang kaso. Pareho na po silang nag-file sa korte para humingi ng approval na isettle ang kaso. Matatandaan natin na noong taong 2023, panalo po si Ripple sa bahagi ng kaso kung saan sinabi ng korte ng ilang sales ni XRP ay hindi lumabag sa securities laws. Dahil dito ay mas tumibay pa ang posisyon ni Ripple sa buong crypto industry. Ngayon ay kung matatapos na nga ang kaso, mas magiging malinaw kung saan talaga lulugar si XRP at ito ay makakaapekto ng malaki sa buong crypto space. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Para sa atin, bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade dito kay XRP, malaking bagay ito. At bakit? Kasi kung tanggapin ng mas maraming bansa at regulators ang ganitong modelo ni Ripple, mas lalaki po ang posibilidad na umangat pa si XRP. Posibleng tumaas po ang demand dahil mas maraming kumpanya at bangko ang gagamit sa kanya. Bukod pa dyan, kung mapatunayang hindi talaga siya security, mas mababawasan ang legal risk ng paghawak ng XRP. Hindi na tayo masyadong kakabahan na baka biglang iban o ipagbawal si XRP sa mga exchanges. At kung mangyari ito, mas mapapadali ang adoption ng XRP bilang isa sa mga pangunahing token para sa international payments na makikinabang din ang ating mga kababayan, lalo na ang mga OFWs na nagpapadala ng pera mula abroad. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, napakahalaga ng report na ito mula po sa William and Mary Law School. Hindi lang ito simpleng analysis. Isa itong matibay na academic opinion na pinapakita ang evolving nature ng crypto. Ipinapakita rin nito na hindi lang puro hype ang mga crypto tulad ni XRP, kundi meron talagang practical use at sustainable model. Maganda rin na mas nagiging transparent si Ripple at inaamin niya ang mga legal challenges habang ipinapakita ang tunay na gamit ng kanyang ecosystem. Ito ang dapat tularan ng ibang crypto projects. Hindi lang basta marketing, kundi may tunay na business model na kayang tumagal. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi porket maganda ang analysis, ibig sabihin ay guaranteed na ang success. Ang mundo ng crypto ay mabilis magbago, kaya dapat informed tayo lagi bago po tayo mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.